my beloved Boss Mike Severa. Pasok, eto na, mga mare at pare. Si Anino, may pasabog! Desperado na ang mga pinklawang talunan at loyalistang bangag. Ay, Ping naman, sino nagmumukhang desperado ngayon? Ang mga pinklawan na sinasabi mong talunan at ang mga loyalistang bangag na sinasabi mo, ang gusto lang kaya nagkaka-unity ngayon ay isang magandang Pilipinas. Hindi kami nagpapatawag ng peace rally or ng prayer rally, tapos sasabihin, show your anger. Tatawaging adik, bangag ang presidente ng Pilipinas. Correct. Ay, nakakatulong yan. Sino ang desperadong magpatalsik kay BBM dito ngayon? Oo nga, sino? Ewan ko, baka si Nathan Akira at saka si Joey Yanson, tsaka si paring Daniel at saka si paring Rayjan at saka si paring Rocket. No? Sama mo na si Nelson Gutan. Baka sila gusto. Baka sila gusto. Godelia Ancheta. Sampaling kita ng broad tips. Eto na. Kasi nga, mga kababayan, itong mga DDS, walang ginawa ito. Sabi nga natin, ang mga pinklawan ngayon ay sumasang-ayon na nga dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero etong mga, ewan ko ba dito kay Digong Tapos meron na namang salita siya sa isang probinsya. Hindi ako kaaway, hindi ako oposisyon sa Marcos. Ganon-ganon Diba? Pero panay ang batikos, panay ang banat, panay ang kung ano-anong salitang mga hindi maganda ang binibitawan. Yan ba ang hindi oposisyon? Wala na nga halos sa yung mga dating mga oposisyon, etong mga ito, di ba? Nakanganga tuloy, Wala na tahimik na At anong magandang maidudulot ng pagpapatalsik ng presidente ng Pilipinas kung hindi kaguluhan ang mangyayari dito, di ba? Tama ka, Anino! Tama! Matagal na namin sinasabi yan Walang maidudulot itong pagpapatalsik nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Magagaya lang yan sa nangyari nung EDSA 2 at nung EDSA 1. Ano yon, Boss Mike? EDSA 3 pala yon, EDSA 3. Ano yon nangyari? Inagawang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon, nagkabalibalentong ang bansa. Inagawang kapangyarihan ni Gloria kay Erap Estrada, ayon, hindi rin naman tumino. Di ba? So eto na naman, tinatangka na naman nilang agawin etong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansa. Sa tingin ninyo, uubra yung utak ni Sara para maging Pangulo? Ni hindi nga marunong magsalita, hindi nga marunong magpaliwanag, hindi nga niya maayos ang DepEd. Paano magiging Pangulo pa? Diba? Paano pa maging Pangulo? Maring Bergie, diba? Maring Nancy, Maring Warlita, ano masasabi nyo rito? Kung ipapalit lang din nila, sino comment? Syukran. Diba? Grabe ka naman, Boss Mike. Naloko na. Si Robin Padilla nga, binoto ng tao Naloko na. Oo nga naman, di ba? Kayo boto kayo ng boto na walang laman ang utak Oo. Pasok. Ang mga investors, ang mga naniniwala na, sige, tingnan natin ang Pilipinas. Instead na makita nilang maganda ito, meron kang ex-president na walang ginawa kung hindi dumakdak. Kaya nga! Matanda na nga Naloko na. Sabi ni Digong, pasensya na raw kayo. Tao lang, matanda pa. Naloko na. Grabe di ba? Sama mo si Lito Lapid na nag-aabang lang ng pork barrel? Podo? Na kukurakuten, ganon? 40 UG, Almapukan.
Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating tulad ni Win Montero, 'di ba? Oh, tuloy. Pamilya mismo ng Vice President ng Pilipinas ngayon ang humihingi ng resignasyon ng presidente. Sino ngayon ang desperado? Syempre sila. Anino? Naloko na. Oo, sila. Kung anino. Naloko na. Ulitin mo anino para maliwanagan sila. Pasok, pasok. Ang sabi ni Ping, desperado na ang mga pinklawang talunan at loyalistang bangag. Oh. Ay, Ping naman, sino nagbumukhang desperado ngayon? Ang mga pinklawan na sinasabi mong talunan at ang mga loyalistang bangag na sinasabi mo, ang gusto lang kaya nagkaka-unity ngayon ay isang magandang Pilipinas. Hindi kami nagpapatawag ng peace rally or ng prayer rally. Correct. Tapos sasabihin, show your anger. Correct. Tatawaging adik, bangag ang presidente ng Pilipinas. Ano nakakatulong yan? Sino ang desperadong magpatalsik kay BBM dito ngayon? Siligong. At anong magandang maidudulot ng pagpapatalsik ng presidente ng Pilipinas kung hindi kaguluhan ang magagawa, ang mangyayari dito, di ba? Ang mga investors, ang mga naniniwala na, sige, tingnan natin ang Pilipinas. Instead na makita nilang maganda ito, meron kang ex-president na walang ginawa kung hindi dumakdak. Yung pamilya mismo ng Vice President ng Pilipinas ngayon ang humihingi ng resignasyon ng presidente. Correct. Sino ngayon ang desperado? Sila. Naloko Sila, anino. Sila ang desperado. Huwag kang magpa-apekto dyan kay Ping. Ping Bulak. Desperado. Desperado. Desperado, mga kababayan. Mga kababayan, ito yung sinasabi nilang desperado, ang Pangulong Bongbong Marcos at ang Pinklawan, nagkakamali sila. Nagkakamali. Oy, thank you naman sa lahat ng nag-follow sa page ni Jan Angeles, Luna Butik Manila. Mali sila. Dito na sila madudurog. Ano kaya ang mangyayari at masasabi nila kapag tuluyan na ngang inaresto? Tuluyan na ngang inaresto itong mga Duterte. Naloko na. Sa Jenny K, Jenny K, yung platform na yan sa page, Facebook. Ano kaya mangyayari, mga kababayan? Paki-comment nga. Etong si Anino kasi. Muli, Mike Cervera po, nagpapaalam na kasi may date. Naloko na. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.